Okay, magandang umaga po. Palakpakan po natin ang ating Diyos bilang pasimula po ng ating napakagandang araw, ang araw ng linggo. Amen mga kapatid? Because this is the day that the Lord has made. Amen po ba? At sino po excited na malapit na po ang ating 9th anniversary? Amen? Ang ating tema, ayan, nababasa nyo na po. Palakpakan naman natin ang mga gumawa. My ministry, all for His glory. Ang ganda ng inawit natin kanina, no? Sabi doon, what can we give that you have not given? No, ano nga bang pwede mong ibigay sa Diyos na hindi rin galing sa Kanya? Wala. Di ba mga kapatid? Even lahat ng iyong tagumpay, even lahat ng iyong lakas ay galing sa Diyos. Kaya ibalik natin ang pinakamataas sa palakpak, papuri sa ating Diyos na buhay. Shout Amen. Amen. Okay, so before we start, let me just give you some few reminders. Ang una po ay please silence your phone. Paki-silent po muna ang ating mga cellphone for a while because it is a sign of respect and also to avoid distraction. Thank you so much for not using your phone in advance. Okay? Next po, please get your pen in your notebook sapagkat magsusulat po tayo ng salita ng Diyos. Nagsusulat po ba tayo? Amen. Magsasyam na taon na, no? Dapat lagi tayo nagsusulat sapagkat ito'y pakinabang din para sa atin. Maybe not now, but in the future. Also, don't forget to invest and invite, bring a family and friends. Nagdadala po ba kayo mga kapatid? O, huwag kayong papayagan na yung kapamilya nyo ay hindi nyo madala sapagkat pag dumating ang araw na bumalik ang Panginoon, nasa langit ka nga pero mga mahal mo sa buhay, sayang kung hindi mo sila makita sa langit. Amen? So, please invest and invite, bring a family and friends as much as possible, di ba? Para magkakasama tayo sa langit. Also, don't forget to watch our online worship service. Yan po. Every Sunday po yan, 8 in the morning. And every Wednesday naman po, Ganyan talaga pag live. Yan na. Every Wednesday, alas 6 naman po ng gabi. So please po, kami nakikiusap at naglalambing na paki-share, like at paki-subscribe na rin po ang ating pong mga pages and channel. Can I hear amen? Amen. All right, so let's begin our topic for this month of, October. October. Lagi ko na, para kasing December na eh. Sa October ay standing on the promises. Wow, buti kumapit yung promise of God. No? And today, our topic is entitled, The Promise of God's Presence. Amen po mga kapatid? Sino sa inyo ang gustong maranasan ng presensya ng Diyos? Amen? Pumalakpak nga po ang nagnanais na maranasan niya na ano bang feeling na kasama mo ang Diyos? Amen mga kapatid? Kung minsan tayo nagnanais, ano kayang pakiramdam pagkasama ko si Piolo, o kaya si President, o kaya si Mayor, no? Ano kayang pakiramdam na kapag kasama ko ang isang sikat na tao? Well, brothers and sisters, higit pa dyan ang masaya at masarap na pakiramdam pag nasa presensya ka ng ating Diyos na buhay. Spirit, soul, and body ang pinagpapala ng Diyos sa atin. Shout amen. Amen. So with that, let me start with our key verse, Isaiah chapter 41, verse 10. Please read along with me sa mga nakakakita. Sabi rito, do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. No? Napakaganda ng mga binitawang pangako ng Diyos sa atin. Can I hear amen? Amen. Sabi niya doon, let nothing terrify you. Huwag kang matakot, anak. Walang dapat na makasindak sa iyo. Bakit? I will make you strong. I will help you. I will protect you. And I will save you. Can I hear amen? At ano man ang mangyari sa buhay natin, ang sabi ng Diyos, do not be afraid. Can I hear amen? Ang tema po ng Isaiah 41, next po, is all about fear not, for I am with you. Pag sinabi ng Diyos na fear not, there's nothing to fear. Walang dapat ikatakot. Sabihin sa katabi, walang dapat ikatakot. We're confident. Amen po ba? Kasi ang Diyos ay suma sa atin. Is that good? Amen. No? Maganda yon. Kasi bakit ka hindi takot? Kasi kasama ko ang Diyos sa aking mga buhay. Now, tatanungin kita,
Ikaw ba ay may struggle sa iyong buhay? Ikaw ba ay may struggle sa fear o takot? Saan ka natatakot? Meron po ba rito mga natatakot? Ano ang iyong kinakatakutan? Nasagot mo na ba ito? Ano ang araw o kaya ang sitwasyon na ayaw mong dumating o mangyari? No? Kasi pag nangyari yun, matatakot ka talaga. Meron po ba mga kapatid? Perhaps meron. And there are literally millions of different, next po, phobia. Sabihin nga natin, phobia. Yan. It means an extreme or irrational fear of something. Yung bang takot ka, basta ito'y nakita mo o kaya nangyari sa iyong buhay. Let me give you an example. Hydrophobia. Sino po sa inyo ang nakakaalam ng hydrophobia? Takot sa? Hydro means water. No? Ito po yung mga takot malunod. Ako po takot ako malunod nung bata ako. Hindi ko sasabing malit ako kasi nung malit pa rin naman. Nung bata ako, kasi takot akong malunod. Amen mga kapatid? So, ang tawag doon, hydrophobia. Ang tawag naman po doon sa dentophobia, yung takot sa dentista. Sino sa inyo ang di nagpapadentista kahit na masakit ng ngipin? Yun po ang tawag doon, dentophobia. Yun naman pong entomophobia, it means the fear of insects. Marami dito noon. Sinong takot sa ipis? Ipis, gagamba, mga langgam, no? O kaya, basta anything na insect, gagamba or whatsoever, pag nakakita, takot sila, no? And meron din po tinatawag doon sa philophobia. Ang tawag po doon ay fear of falling in love, no? Minsan, nagkakaroon tayo ng sakit sa ating puso, sa ating nararamdaman, kaya there's a moment in your life na ayaw mo nang magmahal, ayaw mo nang ma-fall in love kasi natatakot ka na sa iyong buhay. Can you hear amen? And also, the best part of that is the phobophobia. Ang ibig sabihin ng phobophobia ay takot na magkaroon ng phobia. Natatakot ka na magkaroon ng takot. So, nakuha niyo po yung mga kapatid. So, napaka-dami po talaga ng phobia sa ating kapanahunan. And my question is, what are your personal fears? Meron ka bang kinakatakutan? Amen, amen po mga kapatid? Meron po ba? Para namang hindi kayo natatakot, ano? Meron po ba? Amen. Ako po, yung phobia ko, yung hagdanan. Kasi nung dati, di ba, nang umakit ako dito, nalaglag, tapos lumusot yung paa ko. Kaya pa nakakita ko ng hagdanan, parang napapaganon ako. Pero I can overcome naman po yung mga ganong sitwasyon. Also, yung tinatawag na basophobia. Ano po yung basophobia? Sa tingin nyo lang. Hindi po yung takot sa baso. Ito po ay takot sa heights. Yun po yung tawag doon. Na kapag umakyat ka at nahulog, ay basophobia ang tawag. So, yun ang mga takot na meron tayo. I hope na may takot ka rin. Meron ba mga kapatid? May amen. Takot ba kayo magutom? Walang tawag doon. Gutom phobia ata yun. Pero mamaya pa tayo kakain. Amen mga kapatid? So, last Sunday, we have learned about the peace of God. Tama mga kapatid? Ang peace of God is the antidote of anxiety. Pag magulo isip mo, malungkot ka, nagugulumihanan ka, ang kailangan mo ay peace of God. But today, we are going to talk about the antidote or the solution of fear. At ano pang tawag doon? The presence of God. Sige nga, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Sabihin natin, the presence of God. Amen mga kapatid? Para mawala ang takot ng kahit sino man. And I can assure you this because this comes from the Word of God itself. Dapat meron kang presensya ng Diyos sa iyong buhay. Can you hear amen? Nakita niyo yung picture? Amen? Sino ka dyan? Ano ka dyan, anak? Yung baby na lion. Sino yung nasa likod? The mother lion or the father lion. He is God. Can you hear amen? Kaya ang lion na yan, napakatapang yung batang yan kasi alam niya, hindi naman siya makakakagat eh. Hindi rin siya makaka-rar. Pero alam niya, sa likod niya, merong sasalo sa kanya. Ito'y walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you still with me mga kapatid? And because God is here, sabi dyan, because God is here, we should have no fear. Can you hear amen? Fear not. There's nothing to fear for God is with us. Also, we have learned na ituro ko na sa inyo ito, isa sa mga pangalan ng Diyos o katawagan sa Kanya ay, next po, Jehovah Shammah. Ano yung sabi ko para matandaan natin? Siya ay laging
Siyama ng siyama. O, laging kasama. Amen na kapatid? It means the Lord is where? Here. Kasama natin ang Diyos. At para maintindihan natin ang kataga na ito, ang ibig sabihin nito ay God is here, God is there, and God is everywhere. Kaya niyang nandito siya, nandoon siya, at nasa lahat siya ng dako ng mundong ito. Because He is Jehovah Shammah. Can you hear amen? Sige nga sabihin natin, God is here, He is there, and He is everywhere. Amen po mga kapatid? Amen. Now, let's go back to the Garden of Eden kung bakit pinag-uusapan natin ang presensya ng Diyos. Sapagkat sa Garden of Eden, alam natin, everything was perfect sapagkat gusto ng Diyos na mabuhay ang kanyang mga nilikha, si Adan at Eva, in comfort and beauty. Ayaw niya na mahirapan ang tao. Tama mga kapatid? And doon po sa garden na i-experience nila, nararanasan nila ang matinding presensya ng Diyos na buhay. Can you hear amen? So you see the situation? But Adam and Eve choose to disobey. No? Ang tao, mas pinili niya na sumuway, kaya anong nangyari? Ang lahat ng tao ay nauwi sa darkness and death. Sabi nga natin, darkness and death. No? Kamatayan. Now, sabi ng iba, sabi ng Diyos, mamamatay sila. Namatay ba? Hindi naman. Pero may isang bagay na namatay sa kanila. Ano yon? Yung kanilang spirit. So, death here means separation from God. Literally, separation from the presence of God. Can you hear amen? Para bang sinasabi ng Diyos, tao, hindi mo ako pinili, mas pinili mo yung kalabang ko, kaya ngayon ay hindi na ako magpaparamdam, hindi na ako magpapakita at lalayo na ako sa iyo. You get that mga kapatid? Ganun na nangyari. Kasi nga hindi mo siya pinili. And sabi po sa Genesis, para lamang maranasan natin ang presensya ng Diyos, siya rin ang gagawa ng paraan para ikaw ay manumbalik sa Diyos. Can you hear amen? Hindi mo kaya. Sapagkat kahit anong pilit mo na lumapit sa Diyos, hiwalay sa Kanya ay wala kang magagawa. Can you hear amen? Amen. However, ang Diyos pa rin mabait. Bakit? Kahit na sinabi niya na maghihiwalay muna tayo, sapagkat pagka hindi sila hiniwalay sa Diyos ay tuluyan silang mamamatay, sapagkat pag nakain nila yung bunga ng buhay, so habang buhay na ang tao ay hindi na mamamatay na may kasalanan. You get that mga kapatid? So there's a reason bakit inalis sila sa garden. Nakuha niyo po yun mga kapatid? Amen. Sapagkat sila ay makasalanan na at pag nakain pa nila yung isang bunga, habang buhay na silang magiging makasalanan, wala nang tutubos sa kanila. Ayun mga kapatid? So mabait ang Diyos. Look at Genesis 5:22. Look at this. Sabi diyan, tells us that after the birth of Methuselah, sino si Methuselah? Pinakamahabang taong nabuhay. Enoch lived another 300 years in close fellowship with God. And he had other sons and daughters. Isa po sa mga biblical character na nakaranas ng pagsama ng Diyos. Ang tagal 300 years ay si Enoch. Sabi nga natin, Enoch. Yan, baka lang lumabas sa quiz nyo. Amen mga kapatid? Next po is Moses. Si Moses po ay nagduda na, Lord, sabi niya, kung hindi mo kami sasamahan, hindi kami aalis sa lugar na ito. At ganito ang kanyang turing. Exodus 33 verse 15. Sabi niya, if your presence does not go with us. Ano sabi ni Moses? Do not bring us up from here. No? Si Moses, wala siyang plano na mag-mobilize to the promised land unless God moved him from that place. Ibig sabihin, Lord, kung hindi mo ako itatayo, kung hindi mo ako ibabangon, kung hindi mo ako palalakasin, kung hindi mo ako sasamahan, dito na lang kami sa Ehipto. Amen po mga kapatid? So ibig sabihin, ikaw ay nakatanggap lang ng pagpapala mula sa Diyos dahil ang Diyos din ang nagbigay ng lahat ng kalakasan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, in their journey out of Egypt through Exodus, naranasan pa rin po nila ang powerful presence ng Diyos. Papaano? Next po. Sa umaga, God used two symbols
Ano po yan? Sa umaga, a cloud, no? Para may lilim sila. And by night is what? A pillar of fire para hindi naman sila lamigin sapagkat nasa disyerto sila. Nakuha niyo po yung mga kapatid? Mabuti bang Diyos na yon? Yes. Sapagkat hindi sila hinayaan na masunog sa araw, may cloud, at paggabi naman ay merong pillar of fire para sila ay mag-init. Can you hear amen? Amen. So, again, let's repeat this phrase. Sabihin natin, God is here, He is there, and He is everywhere. Do you believe that, mga kapatid? Amen. Ito ay kung namumuhay ka sa presensya ng ating Diyos na buhay. Samantalang sa iba, ano bang pinagsasabi nito? Wala namang Diyos, wala akong maramdaman because you are not living for God and His presence. Can I hear amen? On top of that, the Israelites have what we call, next po, the portable or movable tabernacle. Ibig sabihin po, ganito. Dati, ang kanilang tabernacle ay nakasteady lang, no? Pero dahil ang Diyos gusto na kasama niya ang kanyang bayan habang sila ay naglalakbay, binuhat na nila. Ginilagay nila sa isang maliit na tent or the Ark of the Covenant. At dito po, dala-dala na nila mismo ang presensya ng Diyos. You get that, mga kapatid? Amen po? So, ibig sabihin nun, dahil dala-dala na nila ang presensya ng Diyos, hindi na sila kailanman iiwan ng ating Diyos na buhay. Can you hear amen? And that was God's idea. Amen po, mga kapatid? Kaya kung iisipin mo, Lord, iniwan mo na ako, hindi totoo yan. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan para ikaw ay lagi niyang samahan. Baka ikaw lang ang laging pumipiglas. Can you hear amen? Amen po. Amen. Natutunan na rin po natin ang isa sa mga nature or attribute ni Lord. Ano po yan? That God is, everybody, omnipresent. Sabihin natin, omnipresent. Very good. Pag sinabing omni is siya lang, present is yung kanyang presensya. So it means He's everywhere, present at the same time. Pwede siyang nasa akin, pwedeng na kay Marian, pwedeng na kay Tatay Amang, pwedeng nasa Bustos, pwede siyang nasa Amerika. He is everywhere. Can you hear amen? Because He is the God of omnipresent. Is that clear, mga kapatid? Bakit? Kasi kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin sa anumang oras at pagkakataon sapagkat nandun na siya. Can you hear amen? Amen po ba? Kaya kung gusto kang tulungan ng Diyos, naniniwala ka that God is omnipresent, kayang-kaya kanyang tulungan even up to this moment kasi kasama mo na ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Are you still with me, mga kapatid? Amen. Now, para maintindihan natin yung ating key verse. Ano yung key verse natin? Isaiah 41 verse 10. Huwag niyong kakalimutan yon. Para maintindihan mo kung gaano kahalaga ang verse na ito, dapat makita mo yung background, kung ano ang kanilang nararanasan na problema, kung bakit kailangan nila ng presensya ng Diyos. Can you hear amen? Amen po, mga kapatid? Halimbawa, ang mga salitang mahal din kita or hindi kita iiwan. No? Sa iba, pag sinabi yon, lang, taken for granted, right? Pero sa mga tao na umaasa ng mga salita na yan, uhaw sa pag-ibig at kasama sa buhay, pag sinabing mahal din kita, hindi kita iiwan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Kaya ramdam natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Shout amen. Amen. Now, with the background of the story, nung isinulat po ang Isaiah 41 verse 10, there's a funny part. Ibig sabihin nito, kasi naisulat ito 180 years in the future. Ibig sabihin, sinabi niya na ang Isaiah 41 verse 10, pero hindi pa ito mangyayari. Lilipas pa ang 180 taon bago sila maging alipin. No? Pero anong ibig sabihin po nito? Hindi pa man nangyayari ang problema. Hindi pa man sila nagiging alipin ng ibang bayan, nangako na ang Diyos. Anong sabi niya? Do not fear. Sabihin mo nga sa iyong katabi, do not fear. Sabihin mo sa iyong sarili, do not fear. Bakit? Dahil tiyak na mapupuno ng takot ang iyong puso. At pag dumating ang araw na yan, nawa maalala mo ang Isaiah
41 verse 10. Can I amen? Nga, palakpakan natin ating Diyos na buhay. But going back to the context, let's go back to Isaiah chapter 40, verse 1 and 2. Sabi rito ni Isaiah, "Comfort my people, says our God. Comfort them. Encourage the people of Jerusalem. Tell them they have suffered long enough and their sins, look at that, are now forgiven. I have punished them in full for all their sins." No? I-comfort mo na sila. Sabi mo sa kanila, lahat na ng kasalanan nyo, pinagbayaran nyo na at pinapatawad ko na kayo. Is that a good news? Na yung may marami kang utang, marami kang kasalanan, pero dahil pinagtyagaan mo na matapos na ito, sasabihin sa'yo, bayad ka na, okay na. Can you hear amen? So, if you hear that, that should give us a comfort in our lives today. Sabi pa ng Isaiah 40 verse 27 to 30, sabi diyan, kung nagdududa ka na hindi mo kasama ang Diyos, ganun din ang mga Israelita. Israel, sabi ng Lord, why then do you complain that the Lord doesn't know your troubles or cares if you suffer injustice? Bakit ka nagko-complain? Na sinasabi mo bang, hindi ako kinakalingan ng Diyos? Na kinalimutan na ba ako ng Diyos? Minsan ba naranasan nyo yan? Na ikaw ba'y lagi naghihirap? Sabi ng Diyos, 28, "Don't you know? Haven't you heard? The Lord is everlasting God. He created the world." Look at the next line. "He never grows tired or weary, and no one understands His thoughts." Ang Diyos hindi napapagod na patawarin ka ng patawarin. Ikaw lang ang napapagod. Can you hear amen? Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang napapagod. Hindi ang Diyos. Minsan pa nga nagdadahilan ko, hindi ako mag-church. Bakit? Galit ang Diyos sa akin. Baka masunog ako. Hindi totoo yan. Can you hear amen? Amen po pa. Sabi ng verse, He never grows tired or weary. Hindi siya napapagod na patawarin tayo. Sapagkat ang Diyos ay laging nagmamahal sa kanyang mga anak. Pero hindi natin ito maintindihan. Can you hear amen? Verse 29, He strengthens those who are weak and tired. 30, even those who are young grow weak. Young people can fall exhausted. Taas ang kamay ng mga cute, mga kabataan. Hello? Kayo ba'y napapagod din minsan? Alam ko yan, naranasan ko yan, na para bagang, sige pa, kaya ko pa. No? Hello? Pero hindi sinungaling ang Biblia. Kahit ang mga kabataan ay napapagod din. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, huwag niyo nang hintayin mapagod kayo. Ngayon pa lamang, gamitin na ninyo ang inyong buhay, maglingkod na tayo sa Panginoon para pagdating ng araw na pagod ka na, at least sabihin mo, Panginoon, naglingkod ako nung ako'y kabataan pa. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At sa mga hindi na masyadong bata, humabol na lang po tayo. Amen? Hanggang sa makakaya natin, sapagkat mayaman naman ang biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Minsan or madalas, tayo po ay natatakot para po sa ating mga kapamilya. Sino sa inyong natatakot para sa kanyang future, sa kanyang pamilya? Meron ba mga kapatid? Amen? Ang iniisip mo, makakakain pa kaya yung anak ko? Ha? Makakapag-aral pa kaya yung anak ko? Or makakatapos ba ang aking anak kasi parang gusto nang mag-asawa o kaya ay puro na lang laro, tamad mag-aral? Lord, no? Ang iba naman natatakot na mawalan ng trabaho. Amen? No? Ang iba, magulo ang marriage life, puro stress sa school, mayroong health situation, may mga sakit, problema sa friendship, kay kumare, kay kumpare, kapitbahay, at marami ang takot na mawawalan sila ng pera. Meron ba nito mga kapatid? Dapat di kayo nawawala pag linggo, ha? Pag hindi kayo takot mawalan ng pera. Can you hear amen? Or mayroon kang problem sa finances. Others are problems from the past, worries about the future, and etc. etc. Yung hindi pa naman nangyayari, natatakot ka na kasi meron ka nang takot na namuo sa iyong puso. Can you hear amen? Now, here's a question. Next po.
Who do you turn to in times of trial? No? Tagalog, kanino ka lumalapit? Kanino ka bumabaling sa panahon na ikaw ay may problema? Hello? Totoo po ba yan? Pumalakpak nga po ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Or, nakafocus ka lang sa mga man-made resources. No? Pagkatakot ka, nako, may pera naman ako eh. Ito na, bayad. No? Pag natatakot ka, eto, konsulta, pagpagamot. Pero brothers and sisters, man-made resources lang yan. At kailanman hindi yan naging sapat para matugunan ang iyong mga takot. Can you hear amen? Bakit po? Tanong niyo kung bakit. Nauubos din yan. Sabi sa katabi, nauubos din yan. Amen mga kapatid? Amen. Kung masyado ka nagtitiwala sa lakas mo, makikita mo na darating ang araw, unti-unti kang manghihina. Magiging sakitin ka. Can you hear amen? Kung ikaw ay nagtitiwala sa iyong pera, darating ang araw, makikita mo that your money cannot save you. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ni hindi ito kayang dugtungan ang iyong buhay kahit na 1 minuto o 1 oras. Do you believe that mga kapatid? Dami kong kilalang mayaman. Marami din kayong kilalang mayaman. Pero nang sila ay nasa bingit na ng kamatayan, ang pinag-uusapan natin, hindi yun naka-ospital pa, nag-uubos pa ng pera. Hindi yun. Kasi mabubuhayan talaga ng 1 linggo, 1 buwan, no? Para patunayan sa Diyos na, kaya kong dugtungan. Hindi. Ang tinutukoy natin ay yung nasa bingit ka ng kamatayan at sasabihin ng Diyos sa'yo, umuwi ka na. Amen? Kukunin na kita. Ang sasabihin mo ba, hindi pwede? Hindi. Lord, ito bayad ko. Hindi. Tama mga kapatid? At pag nandun ka na sa panahon na yon, makikita mo ng iyong mga pagpupursige sa buhay ay magiging baliwala, hiwalay sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. So, ibig sabihin, mahalaga ang presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Shout amen. Kaya, buti na lamang iniwanan niya ang pangako sa kanyang mga anak. Again, Isaiah 41 verse 10. Sabay-sabay ng malakas. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you with me mga kapatid? Napakaganda ng verse na to. Now, pag-aralan po natin ang Isaiah 41 verse 10 because in this verse, God tells us what not to do. No? Sinasabi ng Diyos, itong wag mong gawin. Ano sabi niya na wag mong gawin? Do not fear. Wag kang matatakot. At sinasabi rin niya kung ano ang kaya niyang gawin sa ating mga buhay. Ano kaya niyang gawin? God will make you strong. No? God can help you. Yes, He can protect you and He can even save your life. Can I hear amen? Sa Tagalog, para sa kapakanan ng mga panatiko sa Tagalog, Isaiah 41 verse 10. Huwag kang, everybody, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. You see that mga kapatid? I like the part na akin kang aalalayan. Aalalayan ka. No, ibig sabihin nun, personally, ang Diyos mismo, pag nadapa ka, siya ang maghango sa'yo, aalalayan ka at itataas ka. Can you amen? Ang sarap nun. Kasi mararanasan mo ang presensya ng Diyos at pwede kang magtiwala sa Diyos kaya mawawala na ang iyong takot. Can you hear amen? Amen. Sa ibang salin, ang salitang do not be afraid ay sa New Life Version, it means do not fear. Sabi nga natin, do not fear. Sa The Message, ano sabi? Don't panic. Sa Easy to Read Version, don't worry. No? Kasi kapag takot ka, kapag afraid ang isang tao, may tendency na siya ay may takot na namuo, siya ay nagpa-panic at siya ay nagwo-worry na. So instead of worrying or panicking, Isaiah gives us 5 facets of God's presence. Pag sinabing 5 facets, 5 sides,
para maranasan natin ang presensya ng Diyos. And it's actually 5 P's na pag-aaralan natin. Are you interested? Amen. Sige po, upo ng maayos at pag-usapan natin ang 5 sides ng God's presence. Number 1 is, everybody, God is present. Amen, mga kapatid? I will live without fear because He is with me. Hindi na ako matatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos sa akin mismo. Hindi niya sinabi na God was with me, dati siyang nasa akin. Sinabi niya, He is with me. Siya mismo ay narito ngayon sa akin. Can you hear amen? Amen po. Balikan natin ang verse, Isaiah 41 verse 10, letter A. Do not be afraid, I am with you. Hallelujah. No? Pwede mong sabihin dito na there's nothing to fear, anak. Huwag ka nang matakot. Hindi ka dapat matakot. Bakit? Sabi ng Diyos, I am with you. And here's a fact. Yung phrase po na fear not or do not be afraid, next po, ang salitang fear not ay makikita sa Biblia ilang beses? 365 times. Ilang araw ba meron tayo sa isang taon? 365 din. Ibig sabihin ay ganito. Bawat araw mula January 1 hanggang December 30 ba? 31. 31, mayroong pangako ang Diyos at lagi kanyang sinasabihan, fear not. Gani, huwag ka nang matakot kasi kasama mo ako araw-araw, buong taon. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Shout amen. Amen. My friends, in order to face your fears, the first thing to remember is that you are saved and God is always present with you. Can you hear amen? Ikaw ba'y niligtasan ng Diyos? Ikaw ba'y naniniwala sa Diyos? Sabi ng salmista, Psalms 23 verse 4, tingnan niyo po, even though I walk through the valley of the shadow of death, anong pangako ng Diyos? I will fear no evil, for you are with me. Amen mga kapatid? Bakit hindi natatakot ang salmista sa anumang evil o kasamaan? Because God is with him. Amen mga kapatid? You are with me. So, ibig sabihin ganito. Next. When Jesus stepped into their problems was solved. Sa Tagalog, pag si Jesus ay tumungtong na sa iyong mga problema, wala na yung problema mo. Solved na ito. Can you hear amen? Naniniwala po yung mga kapatid? At ang tanging kayang gumawa lang noon ay walang iba kundi sino? Si Jesus. Sabi natin, si Jesus. Palapakan natin ang ating Panginoong Jesus. Amen mga kapatid? Now, sigurado ka ba na tutungtungan ng Diyos ang iyong problema? Yes. At ito'y nangyari mismo sa mga apostol. May panahon na sila po ay namamangka, napakadilim, napakalakas ng hangin, natakot sila. And pagkatapos po noon ay biglang may lumitaw sa kanilang harapan. Sabi ng John 6 verse 20 to 21, ito po yung kwento, but he said to them, it is I. Ako to. Do not be afraid. Then they were glad to make him into the boat. And look at these words. Immediately the boat was at the land to which they were going. Nakita niyo po yung mga kapatid? Napakaganda, no? Nagkaroon ng super fast forward doon sa kanilang buhay. Bakit? Nasa gitna sila ng laot, madilim na madilim, malakas ang hangin, natakot na sila, kanila mumu ang nakita. Si Jesus pala. At nung sumakay si Jesus doon sa bangka, ano nangyari? Immediately, nandun na sila sa lugar kung saan sila pupunta. Wow! Amen mga kapatid? Para bang magic? Huh? Brothers and sisters, pagkasama mo si Jesus, kayang-kaya niyang solusyonan ang iyong problema immediately, agad-agad, kasi siya ang magbibigay ng solusyon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. Are you with me, mga kapatid? Amen. Isa pa sa pangako ng Diyos ay sa Matthew 28 verse 20. Sabi dito, and surely, sigurado ba? Yes. And surely, I am with you always to
to the very end of age. No? So lahat po tayo, pinangakuan ng Diyos niyan. Saan ka man pumunta, kahit na magtrabaho ka sa malayong lugar, nandito ka ngayon at nilipat ka sa ibang destinasyon, brothers and sisters, may pangako ang Diyos. Kahit sa dulo ng daigdig, sa dulo ng mga tao, tayo po ay sasamahan ng Panginoon. Because God is here, we will have no fear. Can you hear amen? Amen. Next, number 2. Ano po yung isang facets of God's presence? Everybody, God is personal. Amen mga kapatid? So pwede mong i-proclaim yung nasa gilid, sabi yan, I will not be dismayed because He is my God. No? Hindi na ako madidismaya. Hindi na ako maiinis. Hindi na ako matatakot kasi siya yung Diyos ko. Amen? Amen po mga kapatid? And let's look at the verse again. Isaiah 41, verse 10, letter B. Yan, sa letter B. Be not dismayed, for I am your God. No? Ang ibig sabihin po ng be not dismayed is to be broken and filled with fear. So literally, kapag ikaw ay durog na, no? Sinasaktan ka palagi, sa Tagalog na yung tawag nila, wasak na, no? Ang sabi ng Diyos, be not dismayed, for I am your God. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Ang susi para hindi ka madismay ay dapat sigurado ka na siya ang Diyos mo. Tanong, siya ba ang Diyos mo? Totoo po yan mga kapatid? Na kapag meron kang problema, siya kagad ang tinatawagan mo? Na kapag ikaw ay natatakot, yung talagang takot na takot ka, sa Kanya ka nagtitiwala, then palakpakan mo ang Diyos sapagkat hindi ka na mag-iisa. Can you hear amen? Ibig sabihin na sigurado kang may relasyon ka sa Diyos, meron kang ugnayan sa Kanya. Kilalang kilala mo ang Diyos. Kilala mo ba ang Diyos mo? Alam mo ba na marami siyang pera? Meron siyang mga ginto at pilak? Bakit kayo natatakot pag walang pera? Tatanungin ko kayo, kilala nyo ba si President BBM? Kilala nyo ba? Kilala ba kayo? Ganun po yun. Dapat may relasyon ka sa Diyos. Kilala mo ang Diyos, kilala ka rin ng Diyos. Ako si Gani Verso Kasan, nakatira sa Marilao, at alam ko na ako ay kasama ng Diyos. Hindi niya ako iiwan, hindi niya ako pababayaan. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Ganitong nangyari kay David nung siya po ay nasa bingit ng problema. 1 Samuel 30, verse 6, David was now in serious trouble because his men were very bitter about losing their wives and children. Kasi sinakop na sila, napatay mga anak nila, napatay mga asa-asawa nila. And they began to talk on stoning him. Babatuin na nila si David hanggang mamatay. Look at the verse. The next line, but David found strength in the Lord his God. Amen mga kapatid? Nagbago ang sitwasyon. Kahit na takot na si David, sabi niya, David found strength. Kanino? Hindi sa kanyang posisyon, hindi sa kanyang yaman, hindi sa kanyang mga koneksyon, hindi. Kanino? In the Lord. Sapagkat siya ay merong relasyon sa ating Panginoon. Shout amen. Amen mga kapatid? Ibang-iba. Sabihin sa katabi, ibang-iba. Pag kilala mo ang Diyos. I once heard, no, sabi nga ng iba, buti na lang, no, naging Christian ako. Kasi dati, pag nagkakaproblema ako, wala akong tinatawagan na Diyos. Can you hear amen? Ang tanong, kung hindi ka ba Christian, magkakaproblema ka pa rin? Dapat. Magkakaproblema ka pa rin. Tama mga kapatid? Pero ang kaibahan na dahil Christian ka ngayon, pag may problema ka, meron kang Diyos na natatawagan, meron kang Diyos na nahihingahan, naiintindihan ka niya, at higit sa lahat, God answers your prayer. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Now, the 1 million question is this. Sagutin mo ito ng totoo sa iyo. Next po. Is He, God the Father, your God? Amen mga kapatid? Yung Diyos ba ng Biblia na kilala ni Pastor Gani ay yung Diyos na kilala mo rin? Na hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka mamamatay sa gutom, babayaran niya lahat ng bills mo,
lahat ang pangrenta mo. Amen po mga kapatid? Palakpakan naman natin ang Diyos na yan. Can you hear amen? Dahil kung siya ang Diyos mo, ikaw naman ang magiging anak niya. Amen mga kapatid? Wala nang ibang napakasarap na tawag sa buong mundo, kundi ang tawagin kang anak. Can you hear amen? O, tingnan nyo to. Jeremiah 32 verse 28. Then they will be my people, anak ng Diyos, and I will be their God. Can you hear amen? Yung sinabing my people, it means a tribe specifically, or a troops, or figuratively, flock, mga tupa, mga anak ng Diyos. Ikaw ba'y tupa ng Diyos? Ikaw ba'y tupa? Kasi ang tupa ay nakikinig sa kanyang Ama sa langit. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, you can have this promise activated in your life kung meron ka ng relasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo. Can you hear amen? Sapagkat dahil tupa tayo ng Diyos, may pangako ang ating Panginoong Jesus. John 10:14. Ano po ang sabi ni Jesus? I am, sino yun? Jesus, the good shepherd. Now, sabi ng iba, mabait yung pastor na yan, mabait yung, eto, kilala kong pastor na to, hindi pa yan ang mabait, eto ang mabait. Sabi ni Jesus, I am the good shepherd. Can you hear amen? Bakit kaya siya naging mabait? As a Father of God knows me and I know the Father, kilala ba siya ng Ama? Yes. Sabi, kilala ako ng Ama at kilala ko rin ang Ama. Ang ganda nun. Look at the next line. In the same way, I know my sheep, the flock, and they know me. And look at this. I am willing to die for them. Oh, kaya siya tinawag na good shepherd. Tatanungin kita, gusto mo bang magpastor? Sino gusto magpastor? Hindi ka agad masagot yung tanong na yan. Ako na lang. Pastor Gani, handa ka bang mamatay para kay Tatay Amang? Hello? Bubulong ko na lang sa kanya. Do you see that, mga kapatid? Because many times, even people like me, serving the Lord, will hesitate to offer His life. Konting sakit lang, konting bagyo lang, nawalan lang ng pamasahe, ang dami ng rason, ang dami ng problema, hindi na ako maglilingkod. You get that, mga kapatid? Pero itong good shepherd na ito, sabi ni Lord, I am willing to die for you, Gani. I am willing to save you, Gani. Ano man ang mangyari, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, kasama mo ako. Shout amen. Palapakan natin ating Diyos na buhay. Do you get that, mga kapatid? Amen. Next, number 3. God is powerful. Amen po, mga kapatid? Sapagkat kung hindi mo kilala ang Diyos na makapangyarihan, may problema tayo. So you can declare, if God is powerful, I will lean on Him to strengthen me. Ang ganda nito, no? Ngayon ko lang napansin. Sino sa inyo nakakita ng wireless charger? Yung ipapatong mo lang, tapos magcha-charge. Ganun po pala si Lord. Dikit ka lang sa Kanya, magiging malakas ka na. Can you hear amen? No wonder, kapag nagsimba ka, lumalakas ka ba? Pag nagsisimba ka, nare-recharge ka ba? Pag nagsisimba ka ba, nabubuhayan ang iyong spirito? Kaya sabi mo, Lord, gusto ko pang mabuhay. Bakit? Kasi lumakas ka sapagkat lumapit ka sa presensya ng Diyos. Are you with me, kapatid? Let's look at the next phrase, Isaiah 41 verse 10, letter C. Sabi dyan, I will make you strong and help you. Amen, mga kapatid? Nangako bang Diyos? Palalakasin ka, tutulungan ka. To strengthen means to become bold, courageous, and to conquer. No? Mayroong takot man sa buhay natin, naniniwala tayo, kaya ng Diyos ang laban na ito. Sapagkat minsan ang laban ay hindi mo laban, kundi laban ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen? Amen po mga kapatid? Amen. I love what Corrie ten Boom said in her life. Sabi ni Corrie ten Boom, si Corrie ten Boom po ay isang hero sapagkat nagtago siya ng mga Hudyo sa panahon ng mga Nazis in German na gustong patayin or ipabalik sa Jerusalem. Ang sabi niya, in times of fear, I do not wrestle. I nestle. Sa Tagalog, pag ako'y natatakot, hindi na ako nakikipaglaban.
Ang sabi niya, siya ay nagpe-pray na lang, pumapayapa siya at nawawala na ang kanyang takot. Can you hear amen? Marami po sa atin ganito. Pag siya po ay medyo nagkakatakot na, minsan hindi ka mapakali. Tama kapatid? You tend to panic, you tend to worry, but brothers and sisters, may pangako ang Diyos. Psalms 29 verse 11. Anong pangako? Everybody, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with peace. Amen mga kapatid? Pangako yan ng Diyos. Pag ikaw ay bayan ng Diyos, tao ng Diyos, pinili ng Diyos, anak ng Diyos, bibigyan kanya ng lakas at kapayapaan ng isip. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Kasi minsan kahit malakas ka, hindi naman payapa ang isip mo, gawa ka ng gawa, ikot ka ng ikot. Sabi ng Lord, huwag kang malikot. Tigil. Payapa ng isip. Kasi minsan mas marami kang nasisira kaysa sa nagagawa kahit malakas ka nga. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Para mga anak lang natin yan, Daddy, I want to wash the dishes. O sige nga, dahil kagusto mong matuto siyang maghugas ng pinggan. Maya-maya may nabasag ng baso, may nahulog na plato. Kasi kakalikot. Can you hear amen? Amen. Pero may pangako pa rin ang Panginoon. The Lord will give you strength and He will give peace kapag tayo ay kasama ng Diyos. Amen mga kapatid? Amen. So let's fast forward on one chapter of Isaiah. Punta na tayo sa chapter 42. Nasulat po ang Isaiah 42 verse 3 at ito po ay naulit in the New Testament, sabi sa Matthew 12 verse 20. Tingnan niyo po He will not crush you, those who are weak, or quench the smallest hope until He brings full justice with His final victory. 21, and His name, anong pangalan? Jesus will be the hope of all the world. Amen mga kapatid? Ang ibig sabihin, Jesus does not break us when we are broken. Amen mga kapatid? Pagka medyo aping-api ka na, durug na wasak ka na, hindi ka na dudurugin ni Jesus. Amen po mga kapatid? He will not crush those who are weak. Tandaan niyo po yun mga kapatid. Amen mga kapatid? Nor does He smash us when we're hopeless, when we are worthless. No? Wala nang pag-asa, hinampas mo pa. Di ba nung sabi ng John 3:16 hanggang 17? Yung 17, sabi niya, the Son of Man came not to condemn the world. Not to condemn the world. Hindi siya dumating para husgahan ka, makasalanan ka, may problema ka, hindi ka malinis. Hindi niya sasabihin yon. Anong sabi? He came to save the world through Jesus. Can you hear amen? That is the good news. Kaya maraming tao ayaw lumapit sa Diyos kasi ibinubungad nila makasalanan siya at wala siyang karapatang lumapit sa Diyos. But good news, brothers and sisters, John 3:16, ibinigay na ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man ang masumampalataya, maniwala kay Jesus, hindi mamamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Pumalakpak ang lahat ng may buhay na walang hanggan. Are you with me mga kapatid? He will not crush those who are weak. No? Ang word na crush ay sa Tagalog ay wasakin. No? Minsan tayo po ay nawawasak ng hagupit ng bagyo ng buhay. Tama ba mga kapatid? Sino sa inyo ang nakaranas na para bang rock bottom na siya? Dapang-dapa na talaga. Wala nang maibubuga. Meron ba rito mga kapatid? Amen mga kapatid? Para bang ang kanta niya yung kanta ng Aegis? Heto ako, basang-basa sa ulan, walang, okay na lang magtuloy sa bahay, ha? Kung ganito ang kalagayan mo, brothers and sisters, ang ganda ng sabi ng verse, He will not crush those who are weak. When you are hurting, God is ready to help. He will not break you. He will strengthen you because He is a powerful God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Are you still learning? Okay, let's fast forward. Number 4. Our God is practical. Sabihin nga natin, practical. Now, anong gagawin natin? I will trust Him to help me. No? Totoo bang ang Diyos ay tumutulong?
Amen. Isaiah 41 verse 10, I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Ang ganda ng verse talaga na to. I can say no more. Tutulungan ka ng Diyos. Can I amen? Kaya nga sabi ng Hebrews 13:6, next po. So we say with confidence, malakas ang loob mo, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me? No? Anong kayang gawin ng tao sa akin? Kahit nasaktan ako, kahit durugin na ako, kahit pitpitin na ako, kahit paiyakin ako ng paiyakin, what can God do to me? God is with me. I will not be afraid. The Lord is my helper. Can I hear amen? God will never unfriend you. Amen mga kapatid? Kahit na minsan pumapalpak tayo. Tama ba mga kapatid? Samantalang sa ibang tao, pagka hindi ka na okay, block, unfriend, whatsoever. But brothers and sisters, kung kailangan mo ng tulong, we can say with confidence, the Lord is your helper, wala nang iba, you will not be afraid. What can man do to me? Nothing. Sabi sa katabi, walang magagawa ang tao sa akin. Shout amen. Now, tatanungin kita, kailangan mo ba ng tulong? Kailangan niyo po ba ng tulong? Amen. Ganito ang naging kalagayan ng mga Israelita sa pamumuno ni King Jehoshaphat. 2 Chronicle 20 verse 12, sabi diyan, "Oh, our God, won't you stop them? We are powerless against this mighty army, and that is about to attack us. We do not know what to do." Hindi na namin alam, Lord, ang gagawin, but we are looking to you for help. Can you hear amen? Hindi mo na alam ang gagawin. Ang magandang gawin, eto, look for the help of God. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, next, number 5. Silipin ulit natin. God is present. God is personal. God is powerful. God is practical. 4 na pina po yan. Finally, number 5, God will provide. Amen mga kapatid? So sabihin mo, I believe that God will uphold me with His righteous right hand. Amen mga kapatid? Itataas ako ng Diyos. Aalalayan ako ng Diyos. Isaiah 40 verse 10. Tingnan niyo po ito. Do not be afraid. I am with you. I am your God. Let nothing terrify you. I will make you strong and help you. I will protect you and save you. Sa original King James, no? I will uphold you with my righteous right hand. No? Ang salita pong uphold, sabihin nga natin uphold. Yeah, next po. It means to hold up, no? Itaas, hawakan pataas, or grasp, or to support. Nakita po yung picture? Amen? Yung bato na yan ay gugulong na pababa kung ang mama ay wala ng pagtulak pataas. Ang tawag doon ay hold up. Can you hear amen? Sa Tagalog, tukod. Sabi mo nga tukod. Tinutukuran ka ng Diyos. Sinasalo ka ng Diyos sa ilalim. Can you hear amen? Alam niyo ba bakit sa ilalim? Pag tinukuran ka niya sa taas, wala naman mangyayari, di ba? Hindi ka rin naman babagsak sa taas. Tama mga kapatid? Kaya ang Diyos, tinutukuran ka sa ilalim para kung lumagpak ka man sa lupa, hindi ka masasaktan. Kasi unang babagsak ang Diyos, salo-salo ka sa iyong buhay. Shout amen? Nabasa niyo na po ba yung footprints in the sand? Ang sabi doon, karga ka ng Diyos sa oras na mabigat ang iyong problema. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Ikaw ba'y nakaranas ng presensya ng Diyos kapag may problema ka? Brothers and sisters, ang dalawang apak ng paa na natitira sa buhangin ay hindi mo apak. Ito'y apak ng ating Diyos. Karga-karga ka kasama ang iyong problema. Hindi ka niya iniwan. Hindi ka niya pinabayaan. Shout amen. Amen. Nakukod niyo po ba yung gusto kong sabihin? The presence of the Lord is very important. Now, let me ask you this question. Sagutin mo ito ng totoo sa iyong buhay. Do you feel like you're a failure? Pakiramdam mo ba, hinuhusgahan ka ng maraming tao, na ikaw ay failure, na ikaw ay walang narating sa buhay? Pakiramdam mo lang. Do you feel that?
Or do you ever wonder, bakit naman kaya ako bumagsak? Ba't kaya wala akong narating? Na para bang gusto mo nang bumitaw. Tama ba, Dad? Brothers and sisters, ito ang panghawakan mong katotohanan ng Diyos. Ang Diyos ay itinataas ka, inaalalayan ka, sinasalo ka, tinutukuran ka para hindi ka bumigay sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Sabihin sa katabi, kapit lang. Anong pangako ng Diyos? Last 2 verses I guess. Psalms 145:13-14. The Lord is faithful to all His promises and loving towards all He has made. The Lord, look at that, upholds all those who fail or fall and lifts up all who are bowed down. Can I hear amen? Hindi ka bibitaw kasi hindi na ikaw ngayon ang nakakapit. Ang Diyos na mismo ang nakakapit sa iyo, nakadagan sa iyo, nakasalo sa iyo para hindi ka na bumagsak sa iyong buhay. Can I hear amen? Kahit mawalan ka man ng pera, hindi ka bibitaw. Amen? Kahit mawalan ka ng trabaho, hindi ka bibitaw sa Diyos. Amen? Kahit mawala ng lahat ng pinundar mo, hindi ka bibitaw sa Panginoon. Amen? Kahit iwan ka man ng sino man, hindi ka na bibitaw sa Panginoon. Amen? Sapagkat nariyan ng Diyos, salo ka ng Diyos. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Shout amen. Amen. Last verse na natin, paulit-ulit ako, at ito na ang pinakapanara natin. Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money, and what else? Be content. Sabi mo, be content with what you have. Because God said, sino nagsabi? Ako ba? Hindi. God said, everybody, never will I leave you, never will I forsake you. Amen mga kapatid? Dalawang never yan, double negative. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Anak, kasama mo ang ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen po mga kapatid? Sabi ng isang kanta, He won't fail. He won't fail. He won't. Amen ang kapatid? Hindi kanya bibiguin sapagkat hindi siya nabibigo. Can you hear amen? So, let's read this. Everybody, next po. In every situation of my life, God is already at work before I get there. Isa pa nga po, in every situation of my life, God is already at work before I get there. Can you hear amen? Ang Diyos ba natin ay Diyos ng past, ang Diyos ng present, at siya rin ang Diyos ng future? Amen mga kapatid? So pwede natin sabihin sa phrase na ito, habang ako ngayon ay nagdadasal para sa pangangailangan ko ngayong linggo, Miyerkules pa lang, nandun na ang Diyos para ibigay ang pangangailangan ko. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Kung nagpe-pray ka ng pambayad mo para sa next month's bill, ngayon palang linggo na ito, hinahanda na ng Diyos ang pambayad mo sa iyong mga bills. Can you hear amen? Kung nag-aalala ka para sa pang-tuition ng anak mo for next month, ngayon pa lang, inihahanda na ng Diyos. 15 pa lang, ibinibigay na ng Diyos ang pangangailangan mo para sa buong buwan, para hindi ka magkulang. Can you hear amen? God is there. Nandun na siya kagad. Ano lang ang kailangan mo? Tumawag ka sa ating Diyos na buhay, huwag kang mag-aalala. Pagdating mo ron, nandyan ang Diyos, sinagot na niya ang lahat ng iyong mga dasal. Shout amen! Palapakan natin ang Panginoon. Amen po mga kapatid? God is there. Amen mga kapatid? Nandun na siya. Sabi sa katabi, nandun na siya. Ikaw na lang ang wala kasi hindi ka nagtiwala sa Diyos. Can I hear amen? Let me ask the question again. Is He your God? Ha? Ang Diyos ba ang iyong Diyos talaga? Kasi kung ang Diyos ay totoong Diyos sa iyong buhay, para sa iyo ang lahat ng pangako na ito. Let's have a quick recap. Next po, upo ng maayos. Ano po yung 5 facets to God's presence? Number 1, para sa iyo ang God is present. Number 2, God is personal. Number 3, God is powerful. Number 4, God is practical. And number 5, God will provide.
Sige po, tayong lahat. What is our Macarius Challenge? Everybody, napakaganda. Believe that God holds your future. Do not fear. Isa pa nga po't malakas, everybody. Believe that God holds your future. Do not fear. Be confident. Amen? Alam mo, hawak ng Diyos ang future, ba't ka mag-aalala? Mauna na sila kung gusto nila. Amen ang kapatid? Pero alam mo, pagdating ng future na yan, nandyan ang Diyos to provide you, to comfort you. God is with you. Emmanuel, He will provide for all your needs. Can I amen? Let us pray. Hallelujah. Panginoon, salamat po sapagkat kasama ka namin ngayon. Narito ka sa amin, sa aming buhay. And thank you for being a spirit, Panginoon. Isa sa nature mo, ikaw ay spirito. And napakaganda dahil kaya mong manahan sa aming mga puso. Kaya mong manahan sa aming buhay. Kaya naman araw-araw, 365 days, pinapaalalahan mo kami, anak, do not fear. Fear not. Do not be afraid. Huwag ka nang matakot. Panginoon, salamat po sa mga katagang ito na lagi magpapaalala sa amin araw-araw. Na minsan, mas nanaig ang aming takot, madalas nananaig ang aming pagkabalisa, pero salamat, araw-araw mo kaming pinapaalalahanan. Huwag na huwag kaming matatakot. Sapagkat may dahilan, for you are with us. Kasama ka namin, Panginoon. And that is our confidence na araw-araw, Panginoon, kasama ka namin, never naiiwan mo kami, never napababayaan mo ang aming pangangailangan. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming hanap buhay, ang aming mga negosyo, ang aming mga pag-aaral, ang aming mga projects na dapat tapusin, even our ministry, ang aming 9th anniversary ay nasa iyong mga kamay na, Panginoon. Hindi na kami matatakot pa sapagkat kasama ka namin at patuloy mo kaming inaalalayan. Thank you so much, Lord, for everything that you have done in this place. At salamat po sapagkat naranasan namin ang iyong mayamang presensya. Binabalik po namin ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at lahat ng nakaranas ng presensya ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen! Hallelujah! Ano po ang ating Macarius Challenge, everybody? Believe that God holds your future. Do not fear. Amen. To God be all the glory. Are you blessed? Super. Kung na-bless po tayo, pagpalain din naman po natin ang ating Panginoon at ang kanyang gawain. To God be all the glory.